kayong mga sasaba kayo sa interview, huwag kayong padalos-dalos. 5 years from now, papalitan mo na yung posisyon niya. Yun po yung sabihin. Yo! What's up mga ka-hotdog? So, magandang araw po sa inyo. So, for today's video mga ka-hotdog, gagawa po ako ng video na ano yung mga hindi dapat isagot nyo during final interview po mga ka-hotdog. So, before I start this video, shout out nga po pala kay Joshua Palacio tsaka kay Joey Dilion. Basta Joey yun, nakalimutan ko. Tsaka kay Renz Inoho. Renz ba yun? Nakalimutan ko tuloy. So ito mga ka-hotdog, syempre ako nakapasan ako sa interview. Ang galing! Ang galing! Bali po ako mga ka-hotdog. My name is Edmond Chavez. What the fuck? May aeroplano na naman. Go! Tuturo po ako ng tips, konting tips, ideas kung ano yung mga dapat gawin nyo. Ako na mga hotdog, hindi naman ako matalino, hindi rin ako magaling, pero syempre sa mga kababayan natin, dito pa sa Pilipinas kababayan natin. So sa mga kapwa ko, aplikante, mga nag-a-apply din, pero ako natanggap na po ako, waiting for ticket na lang. Mga bobo! So sa mga magaling po mag-English, wag na po kayong manood dito sa mga kuha lang po, mga average lang po na nag-i-English po. So tips ko, number 1, wag magsasabi ng mga negative sa previous work experience. Wag nyo po yang sabihin mga ka-hotdog. Kasi pag for example, pag tatanungin ka nga ano yung role mo sa previous work experience mo, ano yung mga ginagawa mo, like ganyan. So yung mga isasabi nyo, yung mga trabaho nyo, tsaka yung mga positive feedback lang. Huwag kayong magsasabi na pangit kasi yung sistema nila doon. Malit pa yung sahod. What? Pangit ang ugali ng mga supervisor. Tama na! Masama nagkikipag-away! Mga ganito. Huwag nyo po iyang sabihin. Dapat positive lang po lahat kasi madi-discourage po sa employer niyan. Sino naman po yung sira yung pag-uutak na sabihin yung mga ganyan. So yun, number 1 yun. So pangalawa mga ka-hotdog, I'm fine! interview. So mga ka-hotdog, kung may interview ka na, may schedule ka na, huwag mo namang sabihin, may lakad po kasi ako. Yan sir, importante po, ganito. Huwag nyo sabihin kasi yung opportunity. Oy, kahit ganyan lang yan, may mga taong gumagawa niya na yung final interview niya pero hindi niya pinurso kasi may lakad siya, ganito. So yung mga pangatlo naman ka-hotdog, huwag niyong ipasa yung interview. Joke! Joke lang. So yung pangatlo naman mga ka-hotdog, about salary offer. Tatanungin ka ano yung estimated salary mo, siyempre sabihin mo na, yung maliit lang sabihin mo na 30,000 a month, convert in Philippine money. Sabihin mo na maliit lang, wag mong sabihin na 40,000 or 50,000. Wag mong lakihan para parang hindi sila mag-expect na grabe naman tong tao na to. Gusto talaga yung malaki yung sahod talaga. Yung mga ganun ka-hotdog. So dapat maliit lang. Okay lang yun. So ito na mga ka-hotdog, yung pang-apat. So yung pag-apat, pagiging agresibo. 5 years from now, papalitan mo na yung posisyon niya. You serious? Ay, huwag nyo po yung sabihin. Siyempre, hindi naman natin alam yung mga aplikante, no? Kasi baka may mga timang na sabihin yung ganun. Huwag nyo pong sabihin nyo na papalitan nyo yung interviewer. Hindi mo kayo makakapasa nun. Baka itong video ko, parang briefing lang, baka may tanga, may syunga na sasagot ng ganun. So, dapat maging humble lang na, for example, how do you see yourself 5 years from now? So I see myself still working in the same company with higher position. Pow! Yung ganun lang na isagot. Huwag mong sabihin na within 5 years papalitan ko na yung position mo at ako na yung mag-interview. Gago! Huwag niyo po yung gawin, Diyos ko. So ito namang panglima mga ka-hotdog, kasi may kaibigan din ako, hindi ko lang sasabihin yung pangalan niya, baka mag-trending siya dito sa Facebook page ko, sa YouTube ko. May kaibigan po ako, 2 beses na po siyang nabagsak during final interview. So i-share ko po sa inyo bakit siya bumagsak sa final interview.
Kayong mga sasaba kayo sa interview, huwag kayong padalos-dalos. Dapat malayo pa lang, hindi pa nag-start yung final interview, ready na kayo. Huwag yung diretso-diretso, tira pasagad na lang. Kasi nabagsak siya ng 2 beses. So tinanong ko siya, bakit ganon? Ba't ka nabagsak? Tinuruan. Ano bang tinanong sa'yo? Tinanong sa kanya kung asan na lugar mo pang gustong pumunta. So syempre nag-a-apply siya for Hungary. So yung sinagot niya naman, ito na talaga. Gusto niya pumunta ng Canada. Sana all. What the fuck? Men, makakatong mali yun. Then sinabi niya pa na may relative siya sa Canada. You serious? Ay, naku. Men, ganito yun, men. Makakatong. Dapat, for me naman, dapat yung sinagot niya doon, talagang ligwak talaga yun. So, dapat yung sinagot niya doon, asan mo pa gustong pumunta? Dapat sinabi niya, sa Hungary lang. Then like, gusto niyang pumunta sa mga province sa Hungary, sa mga lugar sa Hungary. Dapat nakafocus lang doon sa Hungary. Huwag yung sabihin na, pupunta ka sa Canada. Kasi sa isip na, bakit ka sa Hungary nag-a-apply? Ha? Bakit sa Hungary ka nag-a-apply? Gusto mo naman palang pumunta ng Canada. Tapos sinabi niya pa na may relatives daw yun sa Canada daw. I want problems always. So yun nga, sinabi niya na may relatives siya sa Canada. Huwag niyo pong sabihin yun. Diyos ko. Kasi sa isip ng employer, pag sasabihin niyo yun, kung may relatives kayo sa Europe, baka mag-run away kayo. Pupunta. Bali, gagawin nyo lang instrumento na pagtatrabaho kayo sa Hungary, then katagalan, magka-idea ka na, magra-run away ka na. Di ba? Huwag nyo pong sagutin nyo. Dati kasi, in-interview ko niyan dati, nag-apply ako dati sa call center. Yung sinabi ko, 5 years from now, I will become a successful government employee. I will become a Navy. Patay. Kaya pala nun, nag-apply ako sa call center, hindi ako nakapasa kasi walang commitment. Yun, yung word na walang commitment. So pag tinanong kayo kung saan nyo pa gustong pumunta, wag nyo, Hungary lang, wag nyo sabihin na pupunta kayo ng Germany, Switzerland, bonus na yan. Gusto nyo pumunta sa mga ganyan, pero wag focus, during final interview, sabihin nyo, Hungary lang, doon lang kayo nakapokus. Huwag yung sasabi, Diyos ko. So, sinabihan ko naman, tinuruan ko sana nga. Ito yung tatandaan nyo mga katdog. Sinabi sa akin dati, yung nag-a-apply pa ko, kaibigan ko, yung manager ko sa trabaho, sabihin, baka hindi para talaga sa'yo yan yung Hungary na yan, Hungary yan, para hindi, ma'am, mga friends, kahit hindi ibigay sa akin ng tadhana kahit hindi bigay sa akin ng tadhana or panahon yung pag-Hungary niyan, kukunin ko talaga yan, ibibigay talaga yan. Pare sa isip ko ba na makukuha ko talaga yan, positive talaga ako, Mga bobo! positive talaga ako. Kaya ngayon, nag-aantay na ako ng ticket. Ang galing! Ang galing! May ticket pa lang na, layas na. Yun lang mga hotdog, yun. Kahit sa isip nyo na, parang hindi ko pa talaga time na sa akin ganito. Kahit ayaw ibigay sa'yo ng tadhana, kunin mo. Huwag kayo iiyak. You serious? Dami-daming agency, wag kang susuko eh. Daming agency. Alam nyo, mahirap mag-apply sa totoo lang. Pagpunta ko dito sa Manila, akala ko madali lang. Kailangan within 4 months, makaalis na ako. Hindi pala ganun, mahirap pala mag-apply. Hindi ako sumuko. I came here in Manila October 9, 2022. Yun. Nag-start ako ng work dito sa Manila November 30, 2022. Natanggap ako August. Start ako mag-apply January 2023 na 2 beses ako hindi pinili. Pangatlong apply doon ako pinili. Tsaka August 7, doon nag-start lahat. Then tuloy-tuloy na. Kapag pidos ngayon, September. Anong date ngayon? September 7. Wala na.
Antay na lang ng ticket. So kayo mga nag-a-apply dyan, huwag kayong susuko. Kahit tayo ibigay sa inyo na tadhana, kunin nyo talaga. Sinasabi ko sa inyo. Lalakyan nyo kayo ng mata. Ulan na. Uwi na ako. So for those people who are watching this video, please subscribe to my YouTube channel, Edmond Chavez Vlogs. I have TikTok, Edmond Chavez Vlogs. Instagram, Edmond Chavez Vlog. TikTok, Edmond Chavez Vlogs. And ingat po kayo lagi and God bless. Kita-kit sa hanggar eh. Ikaw, wag kang susuko talaga. Bye-bye. Oh yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know. We might be young, never soon we finna grow.